Oh, yeah. Yan ang... Yan, nagagandahan dito sa simbahan natin. Ang saya-saya. Alright. Kaya ikaw, Steve, ha? Mag-ingat ka sa paglalakad mo, ha? Di mo tuloy kung ano nangyayari. Okay. All right. Shall we all stand, please, and turn your Bibles in the book of John? The book. Talikod ka muna, Rap. Ay, naku, ang saya-saya. Ay, ganda. Pag nakarating kayo sa simbahan, masaya, di ba? Yun! Di ba, attorney? Amen. Yeah. All right. John chapter 6. We'll begin reading from verse number 60. In the New Testament, John chapter 6 is the longest chapter. In the Old Testament, Psalm 119 is the longest one. Okay? All right. So, we'll begin reading from verse number 60, mga kapatid. 60. 6-0. Okay? Are you with me now? Now many therefore of his disciples, when they had heard this, said, "This is an hard saying. Who can hear it?" When Jesus knew in himself that his disciple murmured at it, he said unto them, "Doth this offend you?" All right, so if you have your marker again, markahan niyo po yung tanong na yan ng Panginoong Kristo. That this offend you? All right. Pag tumitingin ka sa akin, tatawa ako eh. Nakakatuwa itsura niyo. 62. What? And if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him. And he said, Therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, Will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou is the words of eternal life. And we believe that are sure, or we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Jesus answered them, Have not I chosen you 12, and one of you is a devil? He spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. Now I'm going to talk to you about the bread of life discourse dito mo kapatid, no? At again, yes, we can, pwede nating isama ito kapatid sa series of messages on that I may know Him. You know, that's the main thing kapatid, that I may know Him. So meron dito tinatawag na bread of life discourse. Okay, the bread of life. And Jesus said, I'm the bread of life. Same chapter, may kita po natin. Mamaya, babalikan po natin yan. So, meron po ditong discourse, meron po ritong usapin patungkol po sa bagay na yan, na dapat po nating makita, dapat po nating maunawaan. At mamaya, tatanungin ko po tanong ko sa inyo ngayon, gaano nyo kakilala ang Panginoong Jesucristo? You see,
At yung ating kasagutan ay nakabatay sa kung paano natin pinagkakatiwalaan ng kanyang salita. Okay? Alright, tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Please use me, O God, tonight. I know it's my intention, O God. I want your people to know you more. I want them to get closer, more closer sa inyo po, Panginoon. And please use me. Thou knowest that I'm nothing if you will not intervene. I'm nothing, and I'm just your servant, O God, the courier of your message. So please, also examine our hearts, and if there's any wicked ways that could possibly hinder our understanding, O God, please forgive us and cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Now, again, ito po ang tinatawag na bread, I am the bread discourse, or the bread of life discourse, na kung saan, is everybody ready? Everybody. Para maunawaan niyo po ng mabuti. Okay? Now, in this case, mga kapatid, makikita niyo po sa beginning from chapter 5 or sa chapter 4 pa lamang may mga nangyayari po dyan. Nandiyan na po yung temptation ng Panginoong Kristo when He was tempted. Nandiyan po yung nakausap niya yung babae sa well, and ipinakilala ng Panginoon doon sa babae yung kanyang sarili, if you can remember that. Okay? And then sinabi niya kung sino siya. And then, pagkatapos po niya ng Panginoong Kristo, sa chapter 5 ay nandiyan po yung healing, mga kapatid, ng isang lumpo na kanyang pinalakad, mga kapatid, sa chapter 5. And yung hindi makalakad, pinalakad niya. And then makikita nyo sa chapter 6, nandiyan po yung tinatawag na, dahilan po doon sa ginawang mga miracles, follow me carefully, dahilan po doon sa ginawang miracles ng Panginoong Kristo, nagkaroon po siya ng napakaraming tagasunod. Nagkaroon po siya ng maraming followers. The Bible tells us that, and they followed Him. Okay? And they followed Him, followed the Lord Jesus Christ. Hanggang sa makikita po natin ang bilang ng sumusunod sa Kanya, noong siya na po ay nagpakain ng 5,000 in numbers. 5,000 men, wala pa ho doon yung mga women at yung mga bata. Tandaan po natin, may mga bata po doon kasi yung ang fish at saka loaves, mga kapatid, ay nanggaling sa bata. You familiar with the story? Okay, now, sige. Makinig po, ano yun po yung mabuti? You participate, you join me, and para makita nyo ng mabuti ang mensahe, mga kapatid. So, actually, so makikita nyo, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, kaya kayo sumusunod sa akin, kasi kayo ay nakakakita kayo ng miracle sapagkat kayo pinapakain ko, kaya kayo sumusunod sa akin. And so if you will notice, mga kapatid, ayon sa mga tinatawag na mga theologians, yung mga nag-aaral dito, inaaral nila ang estimate na ganito, kasi pagka sinabi mo theologian, nag-aaral po yan, hindi lamang dito sa nakasulat, kundi aaralin pa ho nila yung background ng mga Hudyo. For example, ang Hudyo ba ay nagta-travel alone? Gaano kamahal ng mga Jews, mga Hudyo, mga kapatid, yung kanilang family? Are they family-oriented people? Yes, they are. So probably, that's why ganyan po sila mag-aaral. So kaya ang gagawin po nila ngayon, i-estimatein po nila, kung sinabi po rito, merong 5,000 men. So kung kasama nila ang kanilang mga wives, that's another number. So 5 plus 5, it's just probability, di ba? So possibly, ganun na yung number, plus yung children pa. So kung titignan po natin, yung pag-aaral po, mga kapatid, ng mga theologians, ayon sa kanila, ay makikita po natin yung followers ng Panginoong Kristo ay umabot sa 12 to 15,000 people. And
hindi man po nagkakasala sila pag sinabi po nila ng ganon. Because that's the ano po talagang facts, talagang yan po ay possible na mangyari kasi syempre nandoon sila, nakikinig sila at sumusunod sila sa Panginoon at kasama nila ang kanilang pamilya. So probably ay mga 12 to 15,000 yung followers ng Panginoong Kristo. And so that time po mga kapatid, nagpakain ng Panginoong Kristo, that was mga hapon na pagkatapos mangaral ng Panginoong Kristo, nagpakain po siya. And then kinabukasan po ng mga kapatid, umalis na ang Panginoon, bumiyahe na po siya by boat mga kapatid, lumipat na siya. Do you understand? Itong mga taong ito mga kapatid ay nagpatuloy po sila na sumunod sa Panginoong Kristo. I don't know kung gaano katotoo, but according to my research mga kapatid, maybe some of them ay sumunod sila sa Panginoong Kristo by land at yung iba naman sa kanila ay nag-try na lumangoy. Imagine that kung gaano ka-dedicated sila sa kanilang ginagawa mga kapatid para lamang masundan nila ang Panginoong Kristo. And yet, nung nakita nila ang Panginoong Kristo, sabi nila, kasi pinakain sila mga kapatid. At alam naman po natin, sobra-sobra yung pinakain ng Panginoong Kristo. Di ba? And then sabi ng Panginoong Kristo sa kanila, kaya nyo lang naman ako, kaya lang naman kayo sumusunod sa akin kasi pinapakain ko kayo dahil lang sa ginagawa kong miracle. See that? And so, pero, nais kong sabihin sa inyo na I am the bread of life. You see, dito po yan, nandiyan po lahat yan, sa binabasa po natin mga kapatid, and sinasabi niya na I am the bread of life. I am the bread, sinasabi niya. Ngayon, at kaya hinahabol siya, sinusundan siya ng mga tao. And so, makikita nyo, sa discourse na ito, yung mga tao, pinipilit nilang unawain kung ano sinasabi ng Panginoong Kristo that I am the bread. Ngayon, sinasabi rin ng mga taong ito, meron kaming, yung aming mga ninuno, yung aming mga fathers, sila ay pinakain ni Moses ng mana sa disyerto. You see? No, sinabi ng Panginoon, no, it wasn't Moses, it was God who gave you manna. So hindi si Moses ang nagpakain sa inyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng manna, kundi ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng manna. Pero yung manna na yun ay nakalipas na yun. Ako na ngayon ang manna. Ako na ngayon ang bread of life. You see? Now, kung paano nyo kakainin, ipinaliwanag ng Panginoong Kristo sa kanila na sa verse number 51, sabi niya, I'm the living bread. If you would notice that, if you look at your Bible. Verse number 51, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. You see that? Verse number 52, the Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Then Jesus said in verse number 53, verily, verily I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, ye have no life in you. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. You see, so makikita natin dito mga kapatid, ito yung mga bagay na ito ay nagkaroon ng hindi nila gaanong maunawaan. Hindi nila kayang unawain. Kasi paano ka namin kakainin? Paano kakain kami ng inyong katawan, ng inyong flesh? Paano namin kakainin yan? You see that? So because of this, yung mga tao ay nagmurmur sila at yun na po yung binasa natin na ang sabi ng Biblia sa verse number 60, many therefore of his disciples, when they had heard this, said, this is an hard saying, who can
hear it? Who can hear it? When Jesus knew himself that his disciples murmured at it, he said unto them, that this offend you? That this offend you? So you will notice, mga kapatid, sa verse number sa verse number 66, from this time many of his disciples went back and walked no more with him. You see, in other words, they quit because they don't understand. Meron silang hindi naunawaan. Ang sabi ng Biblia, simula noong sinabi ng Panginoong Jesucristo yan, ay hindi na sila sumunod sa Panginoong Jesucristo. You see that? Now, ano ang dahilan kung bakit na-offend sila? Alright? Now, do you understand the word offend dito, kapatid? Mahalaga na maunawaan po natin yung salitang offend po dito. Kasi, ito po ay napakagandang, kung bibigyan nyo ng pansin, ay mauunawaan nyo kung bakit sila umalis. Okay? Now, sa Greek word, ang tawag po dyan ay skandalizo. Skandalizo. Okay? Na ang ibig sabihin niya, mga kapatid, to trip up. Ibig sabihin, merong isang hinder, naglalagay po siya, nakapaglagay, mga kapatid, na isang obstacle. Okay? Naglagay and they stumbled to it. Sapagkat nag-stumble po sila doon at hindi sila pwede makadiretso, they will look for another way. You see? Naunawaan niyo po, ulitin ko po. Yan po ang ibig sabihin ng offend. Okay? Na-offend sila. Merong offense, meron po diyang meron pong nakaharang. And then, sa nakaharang na yan, doon po sila nag-stumble. At sapagkat nag-stumble po sila doon, hindi na sila makakadiretso, mga kapatid. Kaya naghanap sila ngayon ng ibang pamamaraan, ng ibang daanan. So makikita nyo, this is very real, mga kapatid, sa lahat ng mga na-offend. You see, naghahanap sila ng paraan kasi hindi na sila makadaan eh. Di ba? Pag naghanap ka ng paraan, pagka ikaw nag-stumble doon sa isang bagay na yon, okay, kung saan ka na-offend, maghanap ka ng ibang daan. Kaya nga makikita nyo rito, none of them, sabi ng Biblia, maliwanag po, from that time, many of his disciples went back. Yung iba bumalik, naghanap ng sariling daan, and walk not, or walk no more, with the Lord Jesus Christ. In other words, they quit following the Lord Jesus Christ for one reason. Meron po silang hindi nauunawaan. Di po ba? So, you understand na many times, mga kapatid, nag-i-stumble tayo doon sa hindi natin nauunawaan. Alright? And because, you see this one. Alright, for example, eto po yan. Didiretso ako dyan sa inyo. Kung ito'y nakaharang sa akin, this is an offense. Okay? So, hindi ako pwedeng dumiretso. Ngayon, sapagkat hindi ako makakadiretso, maghahanap na lamang ako ng sarili kong pamamaraan na makakaalis dito at gagawa ko ng sarili kong daan. So, you understand? Kaya karamihang na-offend, mga kapatid, nawawala. Bakit? Nagsasarili. Okay? Ngayon, ano ang dahilan kung bakit na-offend? Now, sa mga taong ito, back to the context, mga kapatid, para maunawaan nyo na mabuti, dahilan sa hindi nila nauunawaan. Meron silang hindi naunawaan. And most of the time, kapatid, minsan kaya tayo na-offend, meron tayong hindi naunawaan at gusto natin tayo ang uunawain. At pagka hindi po tayo inunawa, tayo ngayon ay hindi sasang-ayon, gagawa tayo ngayon, yung hindi pag-unawa sa atin, yun ang naka-offend sa atin, kaya maghahanap tayo ngayon ng ibang pamamaraan. Are you getting the point? So I hope you're getting the point. Now, but the problem here, kapatid, is this. Ang problema natin ay naghahanap tayo lagi ng
pangunawa sa hindi kayang abutin ng ating pangunawa. Ulitin ko po, na-o-offend tayo kasi naghahanap tayo ngayon ng isang pangunawa sa hindi natin kayang maunawaan. Now, kinakailangan ba nating unawain ng lahat para hindi po tayo ma-offend? Now, do you understand that this discourse, mga kapatid, this bread of life discourse, makikita niyo po dito, mga kapatid, na ito'y pinaliwanag mismo ng Panginoong Kristo. You see, the Bible says here, meron pong pagkakataon na sinabi sa kanila sa verse number 31. Look at that. They mention about manna in the wilderness. In verse number 31 of the same chapter, sabi nila, our fathers did eat manna in the desert. As it is written, He gave them bread from heaven to eat. You see that? Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not the bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. For the bread of God is He which cometh down from heaven, and giveth life unto the world. You see that? So ano pinapakita ng Panginoong Kristo rito? Inuulit lamang ng Panginoong Kristo yung nangyari doon sa wilderness. Sa disyerto, mga kapatid. Sabi niya, yung mana nyo galing sa Ama yun. Sapagkat hindi si Moses ang nagbigay nun. Ang aking Ama ang nagbigay sa inyo, na siya talaga ang nagbibigay ng bread. That's why ako rin ay binibigay sa inyo. Now, you see that, kapatid, hindi nila maintindihan. In other words, they don't know Jesus. They don't know the Son of the living God. You see, look how they knew the Lord Jesus Christ. No, wala silang kaalam-alam, mga kapatid. Now, follow me carefully. Maganda po ito, mga kapatid. So, makikita nyo po, pagkatinignan nyo po, yung salitang mana sa Biblia, in the Greek word, ay meron pong ibig sabihin po yan. Ang ibig sabihin, sa Hebrew, doon sa Old Testament, pag sinabing mana, ang tawag nila, nung nahulog po yung mana, ang sabi ng Biblia, in Exodus chapter 16, I think, kung hindi ko nagkamali, verse number 15, okay? Now, let's try that, kung nandyan nga yan. Chapter 16 of the book of Exodus and verse number 15. Can you get it? Can you post it? Okay? All right. And when the children of Israel saw it, they said one to another, It is manna, for they wist not what it was. And Moses said unto them, This is the bread which the Lord hath given you to eat. Notice what the Bible says here. It is manna. Bakit nila tinawag na manna? For they do not know what it is. So manna is not a noun. It is a question. What is it? Hindi po noun, kundi question. So makikita nyo, hindi nila alam. Kaya ang ibig sabihin sa Hebrew ng salitang, what is it? Manhu. Manhu. You see? So, probably, ganun na, lagay nila sa English, sa ating King James, sa English, King James English Bible, yan po ang nilagay, manna. Pero ang tanong po niya na what is it? Sa Hebrew, it is manhu. Man, M-A-N, and then dalawang word po yan, H-U, manhu. See that? So, dati scholar ako sa Hebrew eh. No. So, yan ang ibig sabihin. Yan ho ang tanong, manhu, what is it? Okay? So makikita nyo, kapatid, even in the Old Testament, ay sinasabi nila na hindi namin alam yan. But you understand, mga kapatid, that they are eating something that they do not know. Now, this is something, a good thing that you need to consider, mga kapatid. Kinakailangan tignan natin mabuti ito at kinakailangan pansinin natin mabuti at kinakailangan makita natin bakit ko sinasabi ito. Listen, ang tanong nila, meron ba nagsabi na, ito yung bread, i-explain sa kanila na ang mana na ito ay gawa sa ganito, ganyan, may honey, may ganyan. No, walang ganon.
You see, lagi lamang nagsasabi na like a. So, ganun. Wala talaga eksakto na nagdi-define na ito yung mana. Bakit? It is still a question and not a noun. So the word mana is not a noun. It is a question. Man who? You understand? So, ang in-emphasize ko sa inyo mga kapatid, maging sa Old Testament, nakakaranas na sila at nag-i-enjoy na sila ng isang bagay na hindi nila naiintindihan. Ngayon, pagdating sa New Testament, mayroong tinatawag na discourse. Isa na namang bagay na hindi naman nila naiintindihan nung sinabi ng Panginoon sa kanila that I am the bread of life. Na kinakailangan nyo akong kainin. So akalain nyo mga kapatid, sapagkat hindi nila maintindihan, umalis sila at hindi na sila sumunod sa Panginoon. Now, listen, kaya ako sinasabi ito, sapagkat hindi nila nakilala ang Panginoon, pagdating sa point na yon, pagdating sa usapin na yon, iniwanan nila ang Panginoon. Na samantalang kung tutusin, kaya binabalik sila ng Panginoon doon sa mana, sa disyerto. Kasi kung iisipin nyo, pinipilit nyong unawain ang hindi nyo maunawaan. Samantalang sa disyerto, nabusog kayo, tinake ninyo kahit hindi nyo na naunawaan. Why you cannot just take God and believe Jesus this time, even if you don't understand it? Kapatid, sa totoo lang mga kapatid, ang dami nila. Sino mga kapag-explain sa kanila kung paano nahati yung Red Sea? Paano nagbigay ng tubig yung bato na pinalo lamang ni Moses? Madaming mga bagay kung paano sila nag-survive doon sa disyerto, kapatid, na hindi po nila kayang i-explain. But they didn't quit. See that? So ano problema nila mga kapatid? Bakit sila nag-quit? Dahil sa hindi nila maunawaan ng Panginoon o ayaw na nilang unawaan ng Panginoon. Now, my question dito sa atin ngayon mga kapatid is this. Do you understand people are quitting? Because you don't understand something. There is something in your Christian life that you cannot take it. And that's why you're quitting. Pero kung tutuusin kapatid, aralin ninyong mabuti ang Kristiyanong buhay nyo, napakaraming bagay sa buhay ninyo na hindi nyo naiintindihan, pero nagpatuloy pa rin kayo at na-experience nyo na, naranasan nyo na yun, pinagpala na kayo ng Panginoon. Hindi na rin kayo tatanong ng paliwanag eh. Isipin nyo po ngayong gabi, ano yung mga bagay nung taong 2025 na tinanggap ninyo na hindi nyo naiintindihan? Now, do you know God? Do you know Him? If you know Him, can you trust His Word? And my question is this, can you trust God even if you don't understand Him? And I'm talking about the way He deals you. When you are in trouble, bakit dumating sa akin ang problemang ito? Bakit ako nagkasakit ng ganito? Bakit ako nagkaroon ng cancer? Bakit ako pa naman naglilingkod sa Panginoon? At the end of the same, sinasabi ko sa inyo kanina, minsan kinakapitalize natin yung ginagawa natin sa Panginoon at umaasa tayo na deserve tayo na unahin ng Diyos. At pag hindi tayo inuna ng Diyos, hindi ko ito maintindihan ha. Nagsusoul winning ako, nagtatights ako, nagbibigay ako ng tithes, nagbibigay ako ng offering, nagsasacrifice ako. Bakit ako pa ang nagkasakit? Remember, dahilan sa ginagawa natin mga kapatid, umaasa tayo, napapaboran na tayo ng Diyos at because of that, nagdi-demand na tayo sa Diyos. Let me bring you back sa kasaysayan ni Mary and Martha and si Lazarus.
Naalala niyo po bang kapatid na si Lazarus ay namatay? Bago man siya namatay, 2 days, tinext niya si Jesus, "Please come, because your friend is sick." Sin lang, pero hindi ho sinagot. Sin lang. Nag-email, nag-Instagram, Tapos, kung kailan namatay na ang Panginoong Kristo, Lazarus, saka naman pumunta ang Panginoong Kristo. Anong sabi ngayon ni Mayor sa kanya? Bakit ngayon ka lang? Kung pumunta ka nung minessage kita, siguro hindi nangyari sa kanya na mamatay siya. She's demanding. Bakit? Grabe yung relationship nila eh. You understand? Nakapag-establish. You search the Bible, makikita nyo na si Lazarus is a friend of the Lord Jesus Christ. Di ba? At binibisita pa at kung paano pa siya ini-entertain. Di ba? Naalala niyo yung mga kapatid, kung paano in-entertain ng Panginoong Kristo nung binisita ni sila. And then, what happened? Sabi ng Panginoong Kristo, no. Alam ko ginagawa ko. Di ba sinabi ko na sa iyo, ako ang resurrection? You want me to come when he was sick because you want me to heal him. But I don't want to heal him because I want to resurrect him. So you understand that? Yan ang gusto mong mangyari. Ang gusto mong mangyari, gamutin ko siya, pagalingin ko siya sa kanyang karamdaman. Pero hindi ako pupunta rito para normal na yan eh. Marami na akong pinagaling. Back doon sa chapter 5 ng Book of John, may pinagaling ako. Tagal na yun. Pero this time, hindi ko yan pakagalingin, kundi i-resurrect ko yan because I am the resurrection. So hindi nangyayari kapatid, sapagkat meron tayong ginagawa, tayo'y pwede na mag-demand sa Panginoon. Ang Diyos ay hindi nag-ooperate sa ating demand. Hindi natin mapapadala ang Panginoon sa ating demand. Yes, there is a prayer, mga kapatid, na call unto me and I will answer thee. But you listen to me, think about the sovereignty of God. Yan ang sinasabi ko. What He wills, He will. And so what happened now? Alright, hindi nangyari yung gusto yung mangyari, but ang nangyari, mga kapatid, yung gusto mangyari ng Panginoong Kristo. Now, anong meron tayo rito, mga kapatid? Ang ini-emphasize ko po rito, mga kapatid, isipin nyo ngayong gabi. Ano yung bagay na nagiging dahilan kung bakit tayo nanghihina at manghihina sa gawain ng Panginoon? Na dati tayong soul winner, dati tayo nagdadala ng maraming bisita, dati tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon, and all of a sudden mag-i-stop tayo because there's something na nakita na ginawa ng ating kapatiran na hindi na tayo nag-i-involve, na hindi binigyan ng attention. That is not your business. Now, if that is your business, sana ho, hindi na tayo nakinabang ng mga bagay na galing sa Diyos noong nakaraang taon na hindi po na natin, mga kapatid, naintindihan. Napakaraming bagay sa buhay natin ngayon. Isipin nyo, na nandyan yan na hindi mo kayang ipaliwanag. Naunawaan nyo? And yet, sasabihin natin na-offend tayo, tapos nanghihina tayo, magtatampo-tampo tayo. Bakit yun lang na nakikita natin? Ang daming kayong hawak ngayon na pagpapala na galing sa Diyos na hindi nyo kayang ipaliwanag. Pero bakit nag-i-enjoy kayo? Itong mga taong ito sa Old Testament, sa wilderness, yung mga fathers nila, alam nila na ang mga fathers nila ay kumain, hindi nagutom doon sa wilderness hanggang sa makapasok sila doon at huling kain nila doon sa banks, paglampas nila ng Jordan.
Bakit? Nagsimula na silang kumain ng fruit of the land. And then, the manna stopped. Intindihan niyo mga kapatid? Pero ilan sa atin ngayon ang nagtatampo sa Diyos na hindi nyo lamang nalalaman na yun ay nagpapahayag ng inyong hindi pagkakilala sa Diyos. My question is this: can you trust God, His Word, even if you don't understand what is going in your life? Meron ka pa rin kayang Diyos? Kikilalanin mo pa rin kaya ang Diyos kahit may nangyari sa'yo? Alam mo yung isang bagay, alam mo hindi ko maintindihan yan. Sumbong dito, sumbong dyan, salita. Kapatid, hindi mo issue yun. Bakit mag-i-entertain ka ng isang issue na hindi naman nakakapagpalusog sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Gusto mong discoveryhin ang isang bagay na hindi naman para sa iyo at hindi mo kayang unawain. At pag hindi mo maunawaan, at hindi mo kayang unawain, sisisihin mo ang ibang tao. Ngayon, babalikan mo ang Diyos. Totoo ba talaga may Diyos? Nasaan ang Diyos nung namatay ang nanay ko? Nasaan ang Diyos nung namatay ang tatay ko? Nasaan ang Diyos nung namatay ang kapatid ko? Nasaan ang Diyos nung namatay ang asawa ko? Nasaan ang Diyos? Bakit hindi ka gumawa? Naglilingkod silang lahat. Bakit hindi mo sila pinalakas? Samantalang may record sa Bible si Hezekiah, binigyan mo pa siya ng additional 15 years. Bakit hindi? Bakit hindi mo ginawa yan? Sa mga taong naglilingkod ngayon sa Panginoon. I think you need to go back to the book of Hebrews chapter 11. There are some who were killed because of persecution. The world killed them. Even the world do not deserve it. And those who were killed, kapatid, sabi ng Biblia, they didn't receive the promise. Pero ang ginawa pa nila, naglingkod pa rin sila sa Panginoon, nagpatuloy pa rin sila paglilingkod sa Panginoon. Kapatid, alam niyo, minsan nakakahiya tayo sa Panginoon. Every time na nakakita ako na nagduduruan tayo, sabi ko nga, yung kausap kong isang pastor, lungkot na lungkot ako sa bahay. Sabi ko, wow, nakarating, how did you? Paano kayo nakarating dito sa ganyang klaseng sitwasyon? Parang wala ng Diyos. Parang fraternity na lamang. Nasaan ang Diyos? Kapatid, sa mga rason natin, sa mga usapin natin, ang unang hanapin ninyo, ito kaya, kung gagawin ko ito, nandito kaya ang Diyos? Kasama ko kaya ang Diyos dito? Let's see. Nasisira ho ang ating ministry dahil sa gusto nating resolbahin o unawain ang hindi natin nauunawaan. Dapat ho nating tignan, mga kapatid, na ang oras natin, ang panahon natin ay order ng Diyos at hindi natin inu-orderan ng Diyos. Hindi tayo ang may hawak ng panahon natin, ang Diyos ang may hawak ng panahon natin. Most of the time, pinipilit nating unawain na samantalang ang dami na nating blessings, kapatid, na hindi naman talaga natin, naunawaan niyo mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, may mga tao na gusto mag-manipulate sa atin. May mga taong gustong mag-push sa iyo na gusto ipagawa kasi uunahan ka muna ng gagawin ka ng mabuti and later on may papagawa na sa iyo na hindi papasang-ayunin ka na sa isang bagay na hindi tama. Seemingly right lang, pero pag chinek mo sa Bible, oh man, nasaan ang Diyos dyan? Wala. And why worry for someone that you don't even know
mas kilala mo pa ang Diyos. Kapatid, think about this. Bakit nagpapadala tayo sa isang tao, kapatid, na wala namang, at the end of the day, hindi mo siya kasama? Ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Wala nang ibang, wala ka nang ibang kasama, wala kang kakatulong, wala ka namang ibang kadamay. Pero ang problema, nakikinig tayo doon sapagkat mukhang yun ang mas may maliwanag. Kaya sabi ko sa inyo, tandaan nyo, pag ito, kapatid, ang hindrance, pagka ito ngayon ang sagabal, pagka ito ngayon yung tinatawag nating offense, okay? At hindi ka na makakapursu, okay? Hindi ka na makakalampas, hindi ka na makaka-overtake, ano gagawin mo? Maghanap ka ng sarili mong daan. Anong sarili mong daan? Iiwanan mo yung daan ng Diyos na hindi mo maintindihan, at tatanggapin mo yung daan, pamamaraan ng tao na seemingly right. There's a way that seemeth right unto men, but the end thereof is what? That's it. Death, destruction, shame, disappointment, discouragement, at iba pa. So you understand? Kaya ang question ko lang dito lagi mga kapatid is this, do you really know Him? Bakit hindi natin sa panahon na katulad nito na mahirap kapatid, lalong doon pa natin unawain? Kasi kung kailan natin naunawaan ang Diyos, kung naunawaan natin ang Diyos doon sa mahirap na pamaraan, mas dakila ang pagkakilala natin sa Kanya kaysa doon sa madali nating maunawaan. Mas dakila ang pagkakilala natin sa Diyos kung naunawaan natin siya doon sa mahirap na bagay. Tandaan niyo, sinabi ko sa inyo, kung ito yung easy way, hinahanap natin, pababa na kayo na pababa, hindi kayo pataas. Ang hanap talaga ng tao, hindi naman success, kundi ease. Akala niya, pag narating niya yung success, may ease na. Everything is easy na. But that's not true. Sapagkat makikita nyo ngayon ang mga taong patuloy nagtatagumpay ay patuloy sinasagasa nila ang hirap sa buhay. Maaaring hindi yung kawalan ng pagkain, hindi kawalan ng pera, pero yung time na sinasacrifice nila, yung effort na ginagawa nila. But what I'm trying to tell you mga kapatid is this, you better know Him. Kilalanin natin ng mabuti ang Panginoon. Hindi sa madaling pamamaraan. Hindi sa patag na ground, kapatid. You see? Just like Caleb. Magkaroon tayo ng desire that even mountain, sabi niya, I want that mountain. Pag sinabi mo, I want that mountain, the question is, kaya mo bang akyatin? Willing ka bang umakyat? Or babalik ka doon sa, ba't hindi lang ibigay sa akin ng Panginoon? Yun may mga tanong na gano'n. Kung talagang may Diyos at makapangyarihan ng Diyos, bakit hindi niya nalang tapusin ang dyablo? Kapatid, you understand? Inuulit ko po, ngayong gabi, isipin niyo ngayong gabi, alin sa mga pagpapala mo sa nakaraang taon na hindi mo maintindihan kung bakit ka nandyan sa'yo, na ini-enjoy mo na ngayon. Ngayon. Hindi ba alam, kapatid, ang daming nagkakasakit ngayon, ang daming inuubo ngayon, ang daming, nagkakasakit. Pero salamat sa Panginoon, nandito tayo sa loob ng simbahan. Ang daming nagbabayad sa hospital, pero ikaw, wala kang binabayaran. Pero imagine niyo kapatid, napakaraming bagay na hindi natin naiintindihan. Minsan, alam niyo kung ano nagdadala lamang po sa atin, mga kapatid, yung sinasabi ng ibang tao. Pinapahintulutan natin ng ibang tao na makialam sa problema natin na hindi naiintindihan, na mismong sila, hindi rin sila makapagpaliwanag.
Why not just tell them, shut up? Because if you're not the one who woke me up, you cannot shut me up. Naunawahan niyo ba ba't nagising kayo kanina? Oh. Binigyan kayo ng buhay ng Panginoon. Nakakain kayo na hindi nyo dapat kainin, pero nabusog din kayo. Di ba? Marami tayong pagpapala, kapatid, na hindi natin naiintindihan. At hanggang iniisip ko nga habang pinag-aaralan ko po yung mensaheng ito, yung nakaraan sa disyerto, nakikita ko mga kapatid, tinitignan ko yung mga Israelites. Imagine, hanggang sa makatawid na lamang sila ng Jordan, nandoon na ho sila sa foot mismo ng Promised Land. At kumakain na po sila, mga kapatid, iyon na yung huling kain nila ng mana, at doon nag-stop na ang mana, at kumakain na sila ng fruit of the land. Di ba? Nakatawid na sila. Pero kapatid, kumakain pa rin sila ng isang hindi nila naintindihan. Napakarami nating dala-dala ngayong taon na ito na hindi natin naintindihan. Sa halip, kapatid, ito ang advice ko. Keep on going. Keep on receiving it. Keep on enjoying it. And keep on thanking God for it. If you don't understand. Ito, mga kapatid, let me put it sa ating simbahan. Hawak ko po ngayon ang report, na galing po sa ating financial secretary. Di ko po ito sasabihin lahat, kasi alam niyo naman po, open tayong lahat. Ang masasabi ko lamang po, mga kapatid, ay deficit tayo. Pero ito masasabi ko, now think about this. Sa pamasahe pa lamang. Sa pamasahe, sa pagre-renta natin ng mga sakyan. Ang total natin for the year 2020-25 is 3,076,160. Pamasahe pa lamang po yan. Transportation expenses pa lamang po yan. Okay? Now, sa fuel, iba po yung fuel pa. Okay? Sa fuel, mga kapatid, ang ating expenses for 1 year is 978,475.35. Okay? Yung mga ginagawa po natin, mga maintenance ng mga sasakyan, okay? Pag mi-maintain ng sasakyan, ay inabot po tayo ng 744,016.66. Okay? And then here's the thing. Meron po tayong tuloy-tuloy na construction sa atin pong ranch. Last year, gumastos po tayo ng 3,453,351. Gastos po yan, mga kapatid. Expenses po yan, construction materials. Okay, kasi wala naman po tayo. Yan ang pinapasalamatan natin sa Panginoon. Wala tayong ginagastos, mga kapatid, sa mga tao. Here it is. Ito mahalaga, mga kapatid, na gusto kong i-emphasize sa inyo. Sa mission, gumastos po tayo ng 5,605,904.34. 5,605,000. Kung nasimulan nyo kanina, na ina-add po ito, may kita doon pa lamang po, magkano na. Now, here's the thing. Kung bakit ko sinasabi po ito, mga kapatid. Ngayon, hindi ho detail. Ang sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ko lamang sa inyo yung total. Like sa mission. Magkano po sa mission? 5,605,000. Sobrang, 5,605,904. Last year po yan, mga kapatid. Last year. Na kung titignan natin, saan nang galing ito, paano tayo nagkaroon ng ganito, wala ho tayo. Ito pong church natin, kapatid, hindi po ako nag-a-allot
ng pera sa mission na itong, halimbawa, itong offering natin, kung makikita niyo po yun sa envelope, may nakalagay po dyan, faith, by faith. Okay? Diyan sa by faith. Okay? Sa by faith. May nakalagay po dyan na mission sa baba. Okay? Ako particularly, nagbibigay po ako ng 2,500 a week sa mission. 2,500 a week. So that's 10,000 a month. Okay? For the mission. But you listen, kung ito po ang pagbabatayan lamang po natin, yung offering natin sa mission, hindi po tayo aabot ng 5 million. So kung ito ang asahan natin, you understand what I'm saying? Are you following me? Church, tingnan nyo. Gusto ko makita nyo ang Diyos ngayon eh. Alright? So nandito po ngayon, ilan sa atin, honestly, ang nag-iisip at nagbibigay talaga sa mission. Particularly. Na ito, nilalagay ko po dyan, sasabihin nyo, ako naglalagay ako ng ganito, by faith, sa mission, naglalagay ako ng amount dyan. Ilan sa atin ang gumagawa ng gano'n? Kapag pinatotal ko yan sa ating secretary, the financial secretary, hindi ho aabot ng 5 million. Baka hindi pa ho abutan ng 3 million. So ano pong ginagawa natin? Ginagawa natin sa general, kinukuha ko po sa general fund. At doon tayo nagkakarga sa mga missions. Pinapahalagahan po natin yung missions. And just imagine, last year ay ganyan po ang naibigay po natin sa mission, nagastos po natin sa mission. See, kasama po dyan yung pagtutulong sa pagsimula ng paggawa ng building, na yun po yung gagawin natin ngayon sa Sapang Dalaga, doon kay Brother Eugene. Kay Brother Eugene, gagawa po tayo doon, papasimulan natin ang building at paunti-unti na natin ipapatapos sa kanila, katulad ng ginawa po natin sa San Carlos. You see, by February 24, babiyahe po doon ang ating mga Baptist builders. Kasama po ako, may ilang kasama ako, mga men na kasama na hindi man po sila miyembro ng Baptist builders, pero magsisimula po kami doon na magtayo ng building na binigay ni Mayor na 2,000 square meters na property. So just imagine kung ano ang magagawa natin, mga kapatid. Kaya nung nakita ko po ito, kaya sabi ko, bigyan mo ako ng gusto kong makita ito eh. Gusto kong makita para makita ko talaga, look, kung ito'y binigay sa atin, mga kapatid, 5 million, mga kapatid, it's gone. I mean, nandun na po yan sa mission, kapatid. And just imagine, minsan sinasabi ko nga kay Brother Roy, nag-uusap-usap kami, ito na lamang, katulad si Rod, mga kapatid, si Brother Rod, ngayon nasa Apayao, nandun sa tuktok na, ako mismo ayaw nila akong papuntahin. Kasi medyo talagang may ano daw talaga. But anyways, sabi ko gusto ko marating yan. Gusto ko pa rin marating yan. Pero alam niyo kapatid, ilan ang attendance niya pag Sunday? 40 plus, 47. Minsan nagsi-60 siya. So just imagine kapatid, kung walang pupunta doon na missionary, paano makakarinig ng gospel yung mga tao po doon? Hindi na tayo makakarating doon. Pero mga kapatid, yung ating binibigay ay kayang maging daan para makapag-send out tayo ng preacher po doon. Now, here's the thing. Kaya naisip ko po mga kapatid, ito kung binigay ito sa atin ng Panginoon noong taong 2025, bakit hindi natin doblehin ito ngayon? Imposible kaya? Now, hindi man natin ito mapaliwanag kapatid, paano nagkaroon ng ganitong klaseng pera mga kapatid ng mission? Hindi naman natin maintindihan at hindi ko rin alam kung saan natin kukunin. Bakit? Ano ang plano ko ngayon? Magre-raise po ako, listen now, listen, everybody heads up, magre-raise po ako ng 10 million this year for the mission only. For the mission alone. Magre-raise po ako ng 10 million for the missions. Are you one of them? Nagsabi ng Biblia, oh, this is a hard saying. And many of them walk out and walk no more with Him. Bakit? Hindi nyo maintindihan saan kukunin. Tanong, same question, do you know God? Do you know Him? Will you trust Him even if you don't understand it? If you don't understand, even if you don't know kung saan nyo kukunin, will you trust God that God will provide?
The message is the same, mga kapatid. Parehas lang yung mensahe. Eh kung pinagpala tayo at na-enjoy natin yung pagpapala, kahit hindi natin alam kung paano binigay ng Panginoon yan, bakit hindi natin hingin uli sa Panginoon at doblehin natin, Panginoon, hindi ko rin alam kung saan manggagaling, hindi ko alam kung paano, but I can trust you with something that I cannot understand. Will you do that? Will you trust Him? Can you trust God? Are you worshiping a God that you can trust even if you don't understand? You think your God can do something or will do something even if you don't understand? May gagawin pa kaya ang Diyos? May magagawa pa kaya ang Diyos? Think about this. Sabi ko, I know. Parang ito rin eh. Nung sinabi ng Panginoon sa kanila, oh, it must be a hard saying. And then sabi ng Biblia, many of them, wala na, walk away. From that time, many of His disciples went back and walked no more with Him. Bakit? Hindi nila naintindihan ang sinasabi ng Panginoon. Ngayon, kung hindi man nila naintindihan, ang tanong ko sa kanila, kung mahahabol ko lamang po sila, ho, 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 hey! Sandali! Bakit kayo tatalikod? Dahilan ba sa hindi nyo maintindihan ng Panginoong Kristo? Hindi mo ba siya pwedeng pagkatiwalaan sa panahon na hindi mo siya maintindihan? Tanong, pababayaan ka ba niya sapagkat hindi mo siya naintindihan? Hindi ka niya na ba ipoprovide ng kailangan mo sapagkat hindi mo siya maintindihan? Hindi ka niya na ba poprotektahan sapagkat hindi mo siya maintindihan? Hindi ka na ba niya ipibless sapagkat hindi mo siya maintindihan? Tandaan mo, He is the God that never changes. He's the same yesterday, today, and forever. How about it tonight, mga kapatid? Bigyan tayo ng Panginoon ng ganong klaseng halaga last year para sa mission. Why don't we double it? Bakit hindi natin ibigay sa Panginoon? Will you increase your offering because of that? Will you commit to God na ikaw magbibigay ng ganito just for the mission? Pastor, hindi ko alam kung saan ko kukunin yan. Okay. Hindi ka ba pwedeng manalangin, Panginoon? Hindi ko alam. Magkukumit ako ng ganitong klaseng halaga. Hindi ko alam kung saan ko kukunin yan, pero alam ko kung sino ang magbibigay niyan. Will you trust Him? Will you trust Him? Panginoon, wala akong ibibigay kung wala kayong ibibigay. Pero kung may ibibigay kayo, mayroon akong may ibibigay. Alala ko, if you can recall, si Samuel, ipinangako ng kanyang nanay nung wala pa siya. Si Isaac ibinigay kasi nandiyan na. Pero si Samuel, hindi pa naman ibinibigay, wala pa siya, hindi pa siya naglilihi, pero ibinigay niya na sa Panginoon. Meron ba kayong hindi nakikita sa buhay ninyo na pwedeng ipangako, Panginoon? Alam ko na kung ano nasa isip nyo. Tama. Meron pala akong pautang matagal lang hindi nagbabayad. Who knows? Pwedeng kumatok uli ang Diyos sa pintuan ng puso nila. Amen? Brother, think about this. Isipin nyo ngayon, anong dapat nating katakutan? Tayo ba'y mag-walk out sa Panginoon, mag-quit sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat meron tayong hindi naiintindihan, meron tayong kapatiran na ganito, nagkakampi-kampihan against me. Kapatid, again, I'm telling you, if they have nothing to do with your life, forget them. Leave them alone. You cannot stop me kung hindi naman ikaw ang aking buhay. Hindi ikaw nagbibigay ng aking buhay, paano mo ako patitigilin? As long as God is giving me the strength, the power, you can't stop me. I hope the message is clear tonight, brethren. Isipin nyo lamang po ngayong gabi. Ito, simple lang. Ano yung ini-enjoy mo na hindi mo naintindihan,
pero ini-enjoy mo na ngayon. Parang kumakain ka ng mana na ang tanong pa rin, what is it? Pero busog ka na. What is this? Pero busog ka na. Taba ka na nga. Napataba ka na hindi mo naiintindihan. Pero ngayon, meron ka lang hindi naiintindihan. Gusto mo na mag-quit? What a shame. I hope the message is clear, brethren. Amen? Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mensahe. Salamat sa napakinggan po namin ngayon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga salita niyong nahayag. Naway maging maliwanag po ito sa amin at makita po namin, Panginoon, ang katotohanan na ito na bagamat hindi po namin naiintindihan. Ngayong hindi po namin sa panahon na hindi po namin naiintindihan at hindi po namin kayang intindihin, Panginoon, the only way is not to quit from it, but to trust you. Thank you, O God. Pagkaloob niyo po sa mga anak niyo po ito na magtiwala po sa inyo. Your heads are bowed, your hearts are closed. God is speaking to your hearts through that message. Now let's do it. Let's come to the throne of God. Salamat sa mga anak nyo na tiklog tuhod na lumapit po sa inyong harapan. Pagpalain niyo po ang minsaheng nahayag po ngayon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, na nakipag-usap po sa inyo. Hindi ko po alam kung ano ang kanilang nilapit po sa inyo, pero nawa po ay dumating sa punto ng buhay po namin sa mga bagay na hindi po namin naunawaan ang gagawin na lamang po namin na magtitiwala po kami sa inyo sapagkat alam po namin na kahit hindi po namin nauunawaan ay pwede pong maging pagpapala po sa amin sapagkat wala pong lingid sa inyo. Kayo po ang Diyos na alam niyo po ang lahat. O Diyos, pagpalain niyo po ang mga bagay na ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Did you learn something tonight? Amen, amen. All right. We will ask the ushers to come quickly and we'll have our offering and regular offering on a Wednesday night. And again,
let's give. Let's give to God. Let's be a part of our ministry, mga kapatid. Let's always be a blessing.